Sa bawat pangarap ng isang kabataan, may mga pagkakataong tila napakalayo ang abutin. May mga estudyanteng nangarap maging scientist, engineer, teacher, o kaya naman ay innovators. Pero minsan, nahahadlangan ng kakulangan sa oportunidad at suporta. Ngunit paano kung may programang handang tumulong? Isang scholarship na hindi lamang nagbibigay ng financial assistance, kundi nagbibigay rin ng pag-asa, direksyon at ng pagkakataong makapaglingkod sa bayan. At dito pumapasok ang DOST Scholarships. Ngayong episode, aalamin natin paano nga ba binabago ng DOST Scholarships ang buhay ng mga estudyante at paano ito nagiging daan upang mas mapaunlad ang agham, teknolohiya at ang kinabukasan ng bansa. What's up mga ka-DOST Barkada? Welcome sa panibagong episode ng Saysay kung saan lahat ng bagay ay may saysay. At ngayong episode na ito, pag-uusapan nga natin ang isa sa mga programang nagbibigay ng inspirasyon at oportunidad para sa libo-libong kabataang Pilipino, ang DOST Scholarships. At syempre, hindi ko naman yan pag-uusapan na mag-isa lang. Kasama natin ang ating co-host for today na isa ring DOST scholar. Please welcome Princess Ann C. Marigondon from Philippine Normal University. Hello, Princess. Hello po, Sir JP. Thank you so much. Welcome Hello. sa Ayun po. Saysay. Hello po sa ating mga ka-DOST Barkada. I'm Princess Ann Marigondon, a proud DOST scholar from the Philippine Normal University. At sobrang excited din po akong makasama kayo sa ating episode po natin today. Kumusta ka ba ngayon, Princess? Ayun, okay lang Busy ba? po. Or nakabakasyon ang mga estudyante ngayon? Sobrang busy po ngayon. Summer internship po Anong year mo namin. na ngayon sa college? Third year na po ako Anong ngayon. inaaral ni Princess? Nasa chemistry education po ako. Ayan, syempre kasi nga dapat aligned din sa field Opo. ng science and technology kapag magiging scholar ka. Pag-uusapan natin yan lalo mamaya. So ito naman, curious talaga ako, Princess. Ano nga ba ang isang normal na araw-araw na buhay ng isang DOST scholar tulad mo? Kamusta? Okay po. So, simulan po natin. Actually po, para po sa akin, sobrang saya po maging DOST scholar. Kasi po, aside po sa mga expectations, meron po, syempre, yung mga responsibility na kailangan din po talagang tignan ng isang scholar. Pero para po sa akin, yung pagiging scholar po, it's more than just about the stipend na nare-receive po namin. Meron po kasing mga opportunities na makipag-friends sa iba't ibang university and makita po namin yung live experiences din po nila from being a scholar. And also with that, yung mga mission po nila with their lives is nakukuha din po namin and we are able to have these initiatives na makokonect po namin sa kanila. And ngayon po, yung pagiging DOST scholar, sobrang nakaka-help po siya dahil sa paparating po na thesis namin ngayon. So, Ayan. meron po kaming Huwag mga... sasayangin. Opo, totoo po yan. ang kaban ng bayan. Opo, Diyan natin totoo kinuha po. yan, di ba? Like, sobrang kailangan po namin Oo. siya ngayon. Kaya, ayun po, super thankful po talaga kami ngayon sa DOST scholarship. Kaakibat ng pagiging isang scholar, kailangan kasi, di ba, may maintaining grade yan. So, paano mo naman na-make sure na nababalance mo yung academics mo, yung personal life mo, and syempre, ma-make sure na, consistent tayo sa pagiging isang scholar? Ayun naman po, usually po naririnig po natin na dapat proper yung time management, dapat pinaprioritize po natin yung mga bagay na dapat importante sa atin, especially pagdating sa academics. Pero ayun po, hindi lang naman po yung pagiging scholar yung iniisip po natin in our daily life. Iniisip din po natin kung paano po tayo magiging mabuting anak, mabuting kaibigan at makakatulong sa ating bayan. So, Correct. madalas po kapag ganyan po, nag-aaral po ko like yung school hours from 7 a.m. to 5 p.m. And then after that, I'll make sure na kapag dating ko po sa bahay is makakatulong pa rin po ako sa parents ko. And by the time na mag-hit po yung clock ng 9 p.m., I'll make sure na naka-rest na po ako nun. And I'll talk to my friends and loved ones. Yan, that's a good skill na for sure, mababaon mo yan, magagamit kapag nasa workforce industry ka na rin balang araw. At syempre, para mas maging makabuluhan ang usapan natin ngayong araw, aalamin natin kung paano nga ba makapag-apply sa undergraduate scholarships na ino-offer ng DOST. At makakasama natin ang isang representative mula sa DOST Science Education Institute o DOST SEI.
Walang iba kundi si Mr. Peter Jerry P. Gavina. Hello, Sir Peter. Hi, JP and Princess, and of course sa ating mga DOST Barkadas. No? Thank you for inviting me dito sa Maraming Saysay. salamat, sir, sa To pagpapaunlak. share with you yung mga opportunities natin, scholarship for the Filipino youth. Maraming salamat. Ano nga pala, sir, ang ating posisyon pagdating sa DOST SEI? Ako po ang ay Chief Science Chief Research Science Specialist. Specialist. Yan. So, si sir ang magbibigay ng liwanag sa atin when it comes to DOST scholarships sa episode na ito. So, magsimula lang tayo, sir. Konting background tungkol po sa inyo. Ano po ba ang inaral ni Sir Peter nung siya ay nasa undergrad? Katulad ni Princess na isang DOST scholar, ako din ay isang DOST proud scholar DOST scholar way back 25 years ago. So, huwag nyo na i-compute Huwag nyo yung mag-compute. So, ganun siya katagal. So, 25 years ago, I was a DOST scholar and I took up BS Agriculture, major in Agricultural Economics sa Central Bicol State University of Agriculture. Okay. So, yun yung tinapos ko. And after that, na-hire ako, na-practice ko yung profession ko as statistician sa Bureau of Agricultural Statistics. po. Part siya ng Department of Agriculture before and now part na siya ngayon ng Philippine Statistics Authority. So, after 5 years being a statistician sa BAS, DA, I transferred dito sa Science Education Institute Sa DOST na. as Science Research Specialist 2. So, ang trabaho ko naman doon ay still more on data, more on statistics. Kami yung gumagawa ng proposal for budget ng scholarship. So, kami rin yung nagkakandak ng certain researches para doon sa pag-improve ng scholarship policies. So, yun yung naging trabaho ko. Very interesting ang trabaho ni sir. And very kumbaga importante para matulungan yung mga estudyanteng Scholar. Pilipino natin. Opo. Nakakatuwa rin po na narinig na si Sir po isang scholar din po pala ng Oo nga. DOST. Alam mo, yan yung hindi ko nakuha nung nasa college ako kasi may isa akong scholarship dun sa isa namang mas malaki. Isang malaki ding scholarship. Opo. But I think mas malaki yung in-offer ni DOST. Kaya baka naman, princess. Opo. Ayan nga po. Oo. Pero gusto po naming malaman, kasi may mga students po talaga na hindi po sila ganon ka-familiar sa DOST scholarship. Ngayon po, ano po ba talaga yung pangunahing layunin po ng DOST undergraduate scholarship? Ang pangunahing layunin ng DOST SEI Undergraduate Scholarship ay hikayatin ang kabataang Pilipino na mag-pursue ng priority program sa STEM and eventually mag-pursue ng career sa STEM. So kinakailangan natin yung mga ganitong expertise para matulungan ang ating bansa para umunlad. No? So yun yung layunin namin. Gusto namin na paramihin pa ang ating mga scientists, ating mga researchers, engineers, mathematician, katulad mo as teacher, Yan. future teachers. So gusto rin namin paramihin yung mga science and mathematics teachers. Ayan. So sa dami ng scholars na natutulungan ng DOST taon-taon, di ba, sir? Ano ba yung pinaka-fulfilling na nakikita nyo sa pag-execute ng mga programang ito? Napaka-fulfilling na makita yung mga scholars na gumagraduate every year. And napaka-fulfilling makita yung mga transformed lives. Kasi sa atin sa DOST, no, sa scholarship, meron tayong 3 uring ng scholarship program. We have the Merit Scholarship Program na nagsimula pa noong 1958. Ganun na katagal, no? Grabe. So the former secretary ng DOST, si Dr. Padulinay, is one among the scholars, so pioneering scholars ng Merit Scholarship Program. Okay. And then we also have the RA 7687 Scholarship Program. So ito naman ay para dun sa mga mahihirap pero may angking talino, no? And then we have the RA 10612 Scholarship Program. So ang mga graduates nitong particular scholarship program nito ay expected na magturo ng science and mathematics sa secondary high school after matapos yung kanilang degree. So napaka-fulfilling lang na makita, lalong-lalo na yung mga graduates ng RA 7687 kung paano sila noon, ano yung status ng kanilang buhay noon, hanggang sa kung ano na sila ngayon. So some of them are now occupying key positions sa government, sa academy, mga nagtuturo na rin. So nakakatuwa lang na makita kung paano nagbago yung kanilang buhay. Ayan. So, nabanggit nyo na rin, sir, kanina na kumbaga sa program ni DOST Scholarships, merong 3. Actually, ang alam ko lang din talaga yung 2, yung madalas kong naririnig.
ngayon ko lang din actually na intindihan at dulo po. narinig na Opo. meron pang pangatlo para dun sa mga Oo. gustong kumbaga eventually magtuturo sa field din ng Ang STEM. RA 10612 kasi ito ay para sa mga third year college students na enrolled sa mga priority programs covered ng DOST SEI scholarship. So dito pa, ito sir yung JLSS ba? JLSS. Tama? Okay, so JLSS. part alam ng ko siya as JLSS. Part siya ng JLSS. Oo, junior level. So kasi ang junior level, we still have yung RA 7687 scholarship program, the merit, and now we have the RA 10612 scholarship program. Okay. So sila yung supposedly rich in content kasi mga engineers ito, mga mathematicians, mga pure science, Correct. yung kanilang pinupurso, and then after graduation nila, i-hire sila ng DepEd to teach science and mathematics or engineering subjects sa high school. Ayan. So at least for our viewers, most especially yung mga estudyante natin, aware kayo na merong nag-exist na scholarships, and syempre helpful ito lalo dun sa mga nasa, sabihin nating high school, kasi at least aware na kayo na meron kayong pwedeng antabayan ng scholarship, di ba? Totoo po. Normally nag-a-announce naman yan. Opo. Ikaw ba, Princess, saan mo nalaman na may scholarships na ganitong available before? Ayun po, actually po nalaman ko po siya sa chemistry teacher ko po. Nung senior high school po ako, like mismong grade 12 ko lang din po siya nalaman. Tapos yung way po ng paghikayat niya sa akin is aside from the fact na meron po tayong stipend na matatanggap, Oo. is nasabi niya po kasi na pag announcement po ng scholarship is makikita po yung pangalan sa newspaper. Oo. So, Ayan, opo. Yun nga, yung isa sa ano. Po, It's a so, proud moment Proud para moment. sa iyo, no? So that time po sabi ko, wala makikita po ng mama ko na, wow, makikita sa newspaper yung Oo. anak ko. So ayun po, isa po yun sa nagkikayat din sa akin na, wow, apply Magandang ka. motivation. And makikita yung pangalan mo in a good way, Opo. ha? Hindi yung nabalita si Princess. Princess, namataan sa... So, ngayon, sa pagpasok dito sa scholarship na to, ano ba yung general na parang proseso, sir, para makapag-apply sa mga DOST scholarships? Of course, meron tayong mga tinatawag na criteria for eligibility for an applicant to be considered dito sa scholarship program, no? So, ang ating scholarship program ay open sa lahat ng senior high school graduating students. No, kung nasa STEM strand ka, automatic qualified to take or to apply muna. To apply. And then para kung nasa non-STEM strand ka naman, dapat nandun ka sa upper 5% Sa upper ng 5% graduating class. ng So halimbawa graduating kung class. meron kayong 100 students dun sa non-STEM strand na yon, so dapat naandun ka sa top 5. 5 on. Correct. So kung nasa top 6 ka, Naku sorry, po. wala na. Hindi na. Sikuhin mo yung top 5 para... sa akin yung slot. Oo, so, Ako muna. hindi ka na agad makakapag-apply, no? Correct. So, kung na-met mo yung criteria for eligibility na yon, that's the time na you apply for the scholarship, you fill out the application form. Before, ano lang siya, no? Manual siya. Paper and pen, no? So, kailangan pumila sa DOST. But right now, online na po ang ating Correct. application. Opo, totoo po. So, napaka-convenient sa ating mga mag-aaral, sa mga kabataan. So, one click lang. And once you have all the documents, yung mga requirements natin, upload mo lang dyan. And yun na. Pwede ka nang magpuproceed na yung application mo. So normally, anong timing ba, sir? Nag-a-announce na mag-start yung application every year, anong buwan, ganyan, para at least mamarkahan na ng mga estudyante natin ang kanilang mga kalendaryo. Ngayon, kasi merong pagbabago sa curriculum ng DepEd, correct. no, sa academic cycle. Trimester na tayo ngayon sa basic most of the education. universities din sa higher education institutions ay nag-ship na to June. So, correct. kinakailangan din namin sa DOST na Mag-adjust. i-adjust din yung examination, no? So, like for example, this year, we are conducting 3 examinations. We've conducted na yung para sa papasok na ngayong academic year 2026 to Incoming 2027, yung mga first year, magpi-first year. So, yung exam was last February. And then, ang total ng examinees namin ay nasa 92,000. Ang dami. So, Ang dami ganun po. kadami. No? Pero, more than pa yung nag-apply doon. So, we've received around more than 100,000 applications. Kasi nga, kung halimbawa may mga kulang sa documents, posibleng hindi mag-proceed sa mismong Yes. exam. Yes, and sometimes meron ding conflict doon sa schedule ng examination. Kaya hindi makakasipol. Sa DOST, vis-a-vis yung examination, entrance exam naman nila sa mga Correct, sa universities. ibang university. Kaya hindi sila nakakapag-proceed. Correct. So yun yung sa papasok ngayong first semester academic year 2026 to 2027.
We also have the examination for junior level naman. So yung mga papasok as third year college student by first semester of academic year 2026 to Sila yung 2027. And finally, yun nga, since nagbago yung academic cycle ng DepEd, ng CHED, so magkakandak kami ng qualifying examination for the 2027 undergrad scholarship by November 2026. Aga din. Maaga din. So, Kasi yung November timing, ang pagkakaalala ko, yan yung time na mag-start ka pa lang ng announcement, na mag-start ng application ba, sir? pero ano na yun, no? Yung Pero ito, November exam is na. examination Exam na yun, na agad, no? oh. Pero dito, i-announce namin Mas yung maaga. call for application by July. So talagang mas na-pull forward yung So timing. by July, mag-o-open na kami ng application for the 2027 So, undergrad scholarship. Dapat mindful ang students natin. Ayan. So ikaw, Princess, nung nag-apply ka ba for DOST scholarship, kamusta naman yung journey mo? Ayun po, medyo mahirap po siya kasi hindi po siya ganun na tinangkilik ng mga kaklase ko. Oh, Kasi bakit? po, sa pagkakaalam ko po, 3 lang po kami sa buong school namin yung nag-apply ng scholarship. Oo. And sa Taguig po kami nun. So medyo nagulat po ako na 3 lang po kami. So that time po, yung pagpasa po ng... Kanya-kanya. Opo, kanya-kanya po talaga. So, pinadala pa po namin sa DOST SEI. Tapos, pero totoo po yun na sa website na po yung application. So, sobrang dali po and convenient po sa amin bilang scholar. Siguro po, ang nakakatuwa lang po kasi sobrang forgiving po ng DOST kapag kulang ng requirements. Kasi May allowance pa para Opo. Kasi naalala ko po, i-complete. nakapasa po ako noon. Tapos, may message po nila ako na may kulang pa po akong requirements. So sabi ko po, medyo kinabahan po ako kasi ayun nga po, may kulang pa po akong requirements. Tapos buti po pinasa pa po nila ako kahit ganun po. We still give consideration naman kung minor requirements Ayan. lang naman to na Correct. hindi na mag-question dun sa eligibility ng aplikante. So, fortunately na Ayan. kuha din ni Opo, Princess Good yung job. scholarship. Passport picture ng Ayan, at dahil DOST scholar ka, ayan, nandito ka ngayon para ma-share ang yung experience. Ano ba, Sir Peter, ang coverage and benefits ng mga scholarships ni DOST? Of course, nandyan yung financial assistance na binibigay ng DOST. Medyo malaki siya, may kalakihan na rin ngayon. Ang monthly stipend nila ay nasa 8,000. Ayan. So, pwede na Laki yan. rin. Ano, pwede ka nang mabuhay kung Opo, totoo malapit po. lang yung bahay sa school. So, monthly stipend yun. Opo. Every month nakukuha nila yan, 8,000. And then we also have the learning materials and connectivity allowance. Ito naman pambili ng mga e-books o kaya physical copy ng books. Or kaya pang load kung kailangan ng Pang online internet. classes. No? So, learning materials and connectivity allowance at 10,000 per academic year. So 5,000 po yung binibigay namin every semester. And then kung ang scholar ay enrolled sa private universities, we can cover yung kanilang tuition and other school fees up to the maximum of 40,000 40,000. per academic year. Per academic year. So, yung, 2 terms na yun, sir. Oo, so Basta 1 school year. Depende man kung Yeah. ilang terms yung so pwede mong gamitin sa first semester. Okay. Kunin mo na yung 40,000 or 20,000 per sem, pwede rin na yun. Nakukuha na nila yun in cash, sir, or diretso na sa school mismo? Pwedeng diretso sa university, no? So ang university ay ibibil lang ang SEI. okay. So magbibigay lang sa amin ng billing statement ang university, nakalagay doon yung pangalan ng scholar, and we have to settle yung kanilang tuition fee. Parang mas maganda yun para siguradong mag-aaral. Baka mamaya. Totoo pong matatanggap Oo, talaga. kasi kami ay nag-i-issue kami ng letter for enrollment that guarantees na babayaran ni SEI yung tuition fee ng mga scholar. Pero ano yun, sir, parang may option si student kung kukunin as cash or ang magiging transaction is between DOST and the university. Pwede rin kasing magbayad muna yung bata and then reimburse, Parang reimburse sa na SEI method. yung Okay. kanilang binayaran. So, sa kanila, papasok na sa account ng ating mga scholar. Ayun. And then, kung sila naman ay mag-aaral outside of their province, halimbawa, kung dito ka sa Manila and gusto mo mag-aral dun sa Mindanao, sa MSU IIT, we can cover yung transportation allowance. Ayos. So ano siya, round trip per academic year. Actual yan. So wala tayong cap, walang limit doon. So basta you have to present to us proof na nag-purchase ka ng ticket, boarding pass, sumakay ka sa aeroplano, yung mga ganon. Ayan. And then we also have the clothing allowance at 1,000. So pambili ng uniform, Dagdag, PE uniform. Correct.
And meron din tayong binibigay na thesis allowance. So like kay Princess, Yan po, magte-thesis na inaabangan ngayon. ko. So meron tayong thesis allowance at 10,000. 10,000. So, Opo. 10,000. 10,000. Oo. So, ikaw, Princess, yung mga nabanggit ni Sir na benefits, 8,000 per month na tatanggap mo naman na. Opo, natatanggap ko po siya. Like, sobrang thankful din po kay Ma'am Grace sa PNU po na nag-aasikaso din Shout po. out kay Oh, shout out po kay Ma'am Grace. At dahil Thank you so dyan, much Ma'am po. Grace, hintayin mo na lang yung Opo, pasalubong ko po. Ay. Oh. Normally, kailan dumadating yan, Sir? Start ng buwan, gitna, kinsenas, katapusan. Ano ba? Normally, anong timing? Sa amin po, nakadepende po. Minsan po, tinatanong po kami ni Ma'am Grace kung mas favor po kami na every 3 months po yung kuha. may ganun. Opo, or meron pong every month po namin nakukuha yung stipend. So, napag-uusapan naman po siya ng mga scholars po. Okay. Yan. So, ngayon, Sir, bukod dun sa mismong financial assistance, di ba? With all these benefits. Ano pa ba yung mga naitutulong ng DOST scholarships program sa ating mga estudyante na aside from the monetary aspect? Sige. So before that, siguro in addition pa dun sa May financial dagdag pa. assistance. Ayan, may meron bonus meron pa. bonuses, no? Hindi na uubos. Parang bulsa ni Dre. Opo. Bigyan ng 10,000. Anong next, Sir? So, di ba pag graduate ka na, so nakagraduate Opo. ka na, we can still provide you graduation allowance. And Hindi ko then, po alam yun. pagkatapos mo mag-thesis, kung matanggap yung iyong thesis for presentation opo. in local or international conferences, so Meron kaya incentive. pwedeng i-publish, we can still provide up to a maximum of 50,000. Oh, Ayan, interesting diba? po. Interesting. Naku, kumikita ang kabuhayan si Princess dito. Thank you po for that. Ayan. So yun yung mga financial marami talagang assistance. Marami monetary benefits pag Monetary maging DOST scholar ka. Pero aside from the monetary benefits, we would want to develop yung ating mga scholars holistically, so not just academically. Correct. So meron tayong mga intervention programs for them na pwede nilang salihan. So like for example, si Princess ay 3rd year na, no? Yes po. So, nire-require namin yung mga scholars na mag-undergo ng practical training program. No, so ito ay parang on the job training yes po. para sa kanila. OJT So nila. para lang bigyan sila ng idea kung ano yung trabaho naghihintay sa kanila after completion ng kanilang degree. Ano nangyayari doon, Sir? Parang may mga ma-offer na pwedeng OJT for them or kinoconnect natin sila sa industry? Paano po yun? Si scholar, siya yung mag-identify kung saang agency siya or company or school, university, siya mag-practice, no? Mag-PPTP. So we will just give 3 endorsement. So bahala na si scholar kung saan nila isasubmit. Okay. And then once maka-identify na siya ng company kung saan siya mag-OJT, that's the time na kailangan i-submit sa amin sa SEI para alam namin kung saan siya Saan siya pupunta? mag-OJT. Nabanggit nyo lang, Sir, sorry, yung PTP? PTP, Ano bang Practical ibig- Training Program. Practical Training Program. Okay. So, merong ganyang program si DOST. Opo. Alam ko po siya kasi isa rin po yun sa inaabangan namin. Pero, yun po, in-offer po siya ng DOST. Pero sa school po kasi namin, meron na rin po kaming on-the-job training. Pero, since meron din pong ganun si DOST, SEI, actually, Pwede siyang nakukuha rin po additional. namin yung benefit po doon ng practical training program. Pero ayun nga po, dahil nabanggit po ni Sir na yung scholarship, it's not just about the monetary na binibigay ng SEI. Actually, na halos feel ko po na maximize ko po yung Na-maximize? mga training. Lahat Opo. na SLC. Opo, nakapunta rin po ako sa SLC nung 2024 po sa Pampanga. Batch 2 po ako. Tapos sa National Patriot Scholars Congress po. Sa Cebu naman po yun last year. So, Marami nakakatuwa activities. Po. Opo. So, sa mga activities na yan, ano yung mga natututunan ng isang DOST scholar? Ayun, natututunan po natin na being a scholar, it's not just about yung stipend po, it's not just about yung academics, everything. It's also about how we help other students, about other people by making our own initiatives po. So for example po ngayon sa school po namin, we have our own initiatives by helping the kids with cancer, by and having fundraising program for orphanage and ayun po sa mga kids na may mga sakit. Saludo sa ginagawa ninyo, Sir. Kasi tama yun parang hindi natin ina-approach na monetary aspect lang. But we really build the, yung students, full potential, holistic, di ba? Kasi pagdating sa trabaho, hindi lang naman grades. Halos yung grades nga, mawawala na din yan sa total picture. Mahalaga ano yung skills mo, ano yung values mo, di ba? Bilang isang
empleyado Opo. kung magtatrabaho ka man. Saka sa amin sa DOST, we would want to build yung core competencies ng ating mga scholars. Nandyan yung pagiging servant leadership, Correct. di ba? Pagiging patriotic, Correct. social responsible ng mga scholars. Yes. Yun, yung mga core values as DOST scholars. So ito ay mga natututunan sa mga sa mga intervention program like the the scholars Mm. Values. leadership congress, Mga our camp. congress. And then we also have the values formation program. So ini-imbibe din namin sa aming mga scholar yung right values, no? So first year pa lang nagkakaroon na tayo ng values formation for them Ganda. para maging sila socially responsible individuals. Speaking of pagiging socially responsible, sir. So ano ba yung mga, kumbaga, kaakibat na pananagutan and responsibilities ng isang pagiging DOST scholar? Siyempre, di ba? Hindi naman pwedeng, okay, acquire lang tayo ng acquire. Ano ba ang, mga responsibilities ng isang DOST scholar? Okay, so kalakip ng kanilang mga pribilehiyo as scholars, syempre meron din silang mga responsibilidad. So nauna na dyan yung pag-maintain ng kanilang grades. No? So we require them to maintain a grade of not lower than 2.5 2.5. or 85%. Pero kung enrolled ang ating mga scholars sa UP system, kasi alam mo naman sa UP medyo mahirap. So medyo lenient tayo dyan. So pwede na yung 2.75. May allowance pang isa. Oo. 2.75. So yun yung isa sa mga responsibility, maintaining the general weighted average. And of course yung prompt submission ng mga periodic reports that include yung kanilang registration sa umpisa ng semester para alam namin kung enroll nga yung scholar, and of course yung true copy ng kanilang grades in the previous semester para ma-determine namin kung itong scholar ay still in good academic standing. So ini-evaluate namin yan isa-isa, lahat ng scholar na nagsasubmit. So isa-isa bago kami makagawa ng payroll. Updated payroll. Pero sir, paano kapag halimbawa may isang SEM na lumagpas siya dun sa maintaining grade? Possible pa ba yun? Ma-recover or unfortunately hindi na? There are instances na nakukonsider naman. So depende sa weight or depende sa magnitude ng grades deficiencies. Like for example, ito kasi ay isa sa mga misconception ng mga scholar. Kung naka-incur sila ng failing grade, nahihiya na sila na lumapit sa coordinator, sa SEI. Well, in fact, pwede pa namang pag-usapan, pwede pa makonsider. Basta one grade of 5 in a semester, we can still continue the scholarship. Pero kung dalawa na yan, so ibang usapan na siya. It's a ground for termination of the scholarship. Correct. So, ayan. Tsaka, yun, kung hindi naman ganun kalaki yung impact sa total grade, yan nga, may mga consideration. And, yan, thankful tayo dapat kay DOST. Kasi kung gagawin lang nating black and white yung rules, then kung lumagpas ka talaga, then boom, wala na. Pero May mga narinig rin po ako sa mga seniors ko po na may mga nabagsak po silang mga grades. And that time po, I think, pinagbigyan po sila ng DOST SEI kasi sometimes po, so actually po yung system po ng DOST SEI, napag-usapan na rin po namin to before na it's very fair and forgiving po para sa mga scholars kasi iniisip po nila na sometimes yung academics, hindi lang naman po sa academics nakaikot yung buhay ng isang scholar. So, minsan may mga problems din sa family nila and other personal stuff. So, with that, I think nako-consider po yun ng DOST SEI. And with that, thankful po kami lahat. dahil dyan, mag-thank you kay sir. Thank you, sir! And sa part naman namin, we appreciate yung mga ganitong conversation sa mga scholars, hearing those words na na-appreciate nila kung ano yung mga ginagawa namin sa DOST. Kasi hindi talaga madali na mag-implement ng scholarship program with 50,000 beneficiaries every year. So ganun siya kadami. At saka kalat po yan, hindi lang yan dito sa Pilipinas. We also have scholars all around the world. So meron tayong mga scholars pursuing masters and PhD in right now 30 countries. So marami tayong scholar din sa ibang bansa. Ayan, speaking of ibang bansa, sir, totoo ba yun na kapag graduate ka daw, halimbawa, undergrad, DOST scholar ka, hindi ka muna pwedeng lumabas ng Pilipinas or magtrabaho abroad dahil isa kang DOST scholar? Ano ba yung rule about this?
Hindi siya totoo, no? So, ang Okay. ating mga scholar, per policy, they are required na mag-render dito sa Pilipinas physically, Ayun. full-time, ng number of years na na-enjoy nila yung scholarship. Scholarship. So, So, kung hindi ikaw ay naman- graduate ng 4-year course, Okay. dapat nandito ka sa Pilipinas to serve, no, for 4 years. So, pag nagsiserve naman, baka isa pa tong misconception sa mga scholars, wala kang matatanggap na sweldo, no? So, Okay, hindi siya totoo, no? So, hindi siya totoo. So, Kasi yung sweldo mo yung oh, diba, service na lang. So, service for Hindi free. naman So, pala. hindi naman yun totoo. So, Okay. pwede kang tumaggap makakatanggap ka pa rin ng monthly salary mo. Ang ano lang is, if you have the opportunity to go out of the country, for personal man yan, reason o kaya official reason. Halimbawa, papadala ka ng company mo sa Japan to train for 1 month, we can still allow you to go outside the Philippines, no? Provided that you have to secure muna sa amin temporary clearance. No? So yan ay gagawin mo hanggang hindi ka pa cleared sa service obligation mo. No? Okay. So every year pwede kang lumabas or monthly, depende sa iyo kung meron kang capability na makalabas ng bansa. Pwede kang lumabas anytime with clearance from SCI. Kasi minsan, alam mo, sa totoo lang, yung ibang estudyante, sir, kapag naghahanap din ng scholarship, parang may may return of service. natatakot Tapos na, no? kapag natatakot sila, ayaw na nila. Pero Opo. in fact, I mean, alam nyo guys, or class, di ba? Pinakinabangan natin yung Opo. kaba ng bayan. So, I think it's also good na maibalik natin through simple ways. Tsaka maganda rin, di ba? In the first few years of our career, bilang manggagawa, na kakapagbalik tayo sa bansa natin. Pero sir, ano ba dapat? Public lang? Or, government lang? Or pwede rin naman private? Basta nasa Pilipinas ka. Basta nasa Pilipinas, so pwede sa gobyerno, pwede ka rin pumasok as teacher sa pwede academy, naman, no? kahit alin. Pwede rin sa industries, mga private companies natin. And actually, pwede ka nga rin mag-put up ng business, be the employer instead, no? So, magbigay ka ng trabaho para sa iba. So, yun ay mako-consider na namin as return service ng ating mga scholar. Ayun po kasi nababanggit po ng mga ibang scholars na parang isa din po tong misconception sa kanila na dapat po yung graduate mo, dapat align din po yun yung magiging trabaho mo sa within your 4 years service sa Philippines. So maganda pong narinig natin na okay lang po kahit ano pong field, kahit hindi po align po sa program. Oo. Preferably, we would want na dapat aligned Nasa dun sa aligned tinapusan din. kasi para ma-practice mo practice. yung pinag-aralan mo. But we also understand yung landscape ng employment landscape dito sa Pilipinas. So hindi talaga kayang i-accommodate lahat. So temporarily baka pwede mo munang, halimbawa kung ikaw ay graduate ng BS Biology, wala kang mahanap na trabaho aligned with your expertise, so pwede ka munang magpunta sa teaching. Pero tinuturo mo baka biology subjects din. Pwede. And then eventually, pwede ka na mag-pursue ng research kung meron ng opportunity for you to practice your profession. Opo. So ano pa po ba, sir, yung mga criteria na ginagamit ni DOST para makapili ng mga scholars? Kanina, ayun, meron kayong nabanggit about, let's say, considering the income, di ba? Mas para dun sa mga nasa lower bracket, kumbaga. And then, so ano po in general yung mga criteria? Okay, so since ito ay scholarship na funded ng government, so dapat ito ay para sa mga Filipino na kabataan, no? So available siya para sa mga Filipino. Dapat may magandang asal. Ayan. Magandang asal. Magandang asal ba, Meron, princess? perfect po ako dyan. Ayan, kaya nga scholar si Princess. Thank you po. Tapos in good health. So tinitingnan din natin yan. And of course, kung ikaw ay applying for RA 7687 scholarship, dapat ikaw ay residente ng municipality for not less than 4 years. So ito ay naayon sa batas Okay. na yung aplikante must be a resident of the municipality for not less than 4 years. So ang intention is for the scholar graduate, kung ka-graduate ka, ay dapat dun ka rin babalik sa municipality mo. Magstay ka din doon. So use your expertise kung ang problema doon ay water, kung expertise mo naman ay sanitation. So use your expertise para ma-address yung mga concern doon sa municipality. So yun yung intention ng batas. No, kaya kinakailangan residente ka ng municipality. And ang pinaka-importante dito ay dapat mag-qualify
qualify ka for dun sa examination na kinakandak natin. Yan. Exam yung isa sa pinaka-importante. Oo, yun yung determinant Oo. talaga eh. So dapat nandun ka sa kung meron tayong 10,000 na scholarship slots, dapat nandun ka sa top 10,000. 10,000 ka. So, kailangan mag-review din talaga. Opo, totoo po yan. Nung grade 12 po, actually, ayun nga po, nung examination era ko po sa DOST, sobrang busy po niyan kasi graduating students po kami. Tapos, at that time po, naglalabasan po yung mga mga competitions that time. Tapos, inisip ko po nun kung paano kaya ako makakapag-review. Pero that time din po kasi yung examination namin, kasabay din po ng examination ng ibang mga universities. So, sabi ko po, parang pinagsabay-sabay ko na lang silang lahat na review. Na-review. Tapos, ayun po, mas madali po siya sa akin kasi sabay lang rin naman po yung sa DOST scholarship. Kaso po, ang mahirap po ay yung math. Naku, mas level up po ba ang Opo. ano? Ayun, so kumpara Ang po sa science and English, yung math po talaga nila yung kakaiba. So, Kasi ayun. 'di ba yung minsan kasi ako nakabasa ng primer ng DOST scholarship. And yung math is more on parang mechanical ability yung Yeah. tinetest. So kailangan nag-imagine ka kapag umikot yung gear na ganito, anong ikot nung panghuling gear? Mga ganyan yung mga tanungan, di ba? Oh, parang siya, it's application of the concept. Application na talaga. No? Hindi talaga siya yung basic Mas knowledge lang. simpleng ano lang, solve for x. Dahil wala nang value ang x. Hindi. Ayun, good po Hindi si na dapat sir. sinusunod. Oo, ayan. So, ayan. Ano yan? Advice din yan sa ating mga estudyante na kapag naghanda kayo for the exam, talagang ibuhos nyo na kasi minsang ano lang yan opportunity, di ba? And narinig natin kanina, ano yung mga benefits and coming from Princess. Opo. Ayan, isang living proof na talagang Opo, solid maging isang DOST Mag-aral scholar. po kayo ng math. Kakailanganin niyo po yan sa exam. Ayan. So ngayon, sir, nabanggit nyo kanina, yun nga, meron din tayong mga scholars actually sa ibang bansa taking masters or even PhD, which means na hindi lang undergrad ang scholarship programs ni DOST SEI. Yeah. Ano pa po yung ibang scholarship program? Siguro pwedeng pumasok doon. Actually, marami tayong scholarship program sa DOST, no? So, nabanggit na natin yung sa undergrad. Sa graduate level, we have scholarship for different types of applicants, no? So, kung ang aplikante ay ang forte niya, ang expertise ay nasa basic and applied sciences, pwede siyang mag-apply sa Accelerated Science and Technology Human Resource Development Program or EST HRDP. Kung ito naman ay engineering or IT-related programs or professionals sila, doon sila sa Engineering, Research and Development for Technology Scholarship or ERDT. Naririnig ko itong ERDT, sir, kasi dating napaisip din ako kung mag-take ako ng Ba't masters. hindi ka nag-take ERDT. Chem-Eng? So, hindi na nga, hindi na kasi sir. engineering yung tinitake kong masters ngayon. ayun, so ERDT and of course, para kay Princess, if you want pa to hone your competencies, meron tayong scholarship for our teaching professionals, the capacity building program Dami. for science and mathematics teachers. So, ang kinikater natin dito yung mga teachers sa DepEd para din sila pursue ng masters and PhD in STEM. And then of course, yung mga nagtuturo sa universities, so pwede rin po dyan. And for our own talents within the DOST, we have the Human Resource Development Program, DOST HRDP. Kung Princess, kung gusto mong sumama sa amin sa DOST, Sige po. pwede ka rin mag-apply ng Ayun, pwede na po scholarship. pala. Pasa na na application mo Opo, mamaya. magpapasa na po kay sir. Mamaya po, magre-resume na po. Hindi, tapusin mo muna thesis mo. Ayun lang. Tapos meron din tayong scholarship program para dun sa mga professionals na nasa region or nasa provinces. So hindi na nila kinakailangan pumunta dito sa Manila. Makikipag-compete dun sa slot. So we have the SNT Regional Alliance of Universities for National Development. So kalat-kalat yan. Right now we have delivering institutions sa Tawi-Tawi. So meron tayo dong marine science na program, oceanography. So yun yung forte naman nila. And of course, kung hindi available dito sa Pilipinas yung program, like for example, we have the virology. In demand siya ngayon with the passage of the Virology Institute of the Philippines. So kinakailangan yung mga expertise dito. Or in agriculture, pwede rin ipadala natin yung mga professionals natin abroad to pursue this kind of programs. So meron tayo right now, as we speak, 300 scholars, about 300 scholars Dami. in 30 countries all over the world. So itong mga
additional na scholarship programs ni DOST, sir? Kasi hindi din siya ganong, kumbaga hindi siya mas common knowledge unlike the undergrad programs. Paano ba nila or ng mga tagapakinig natin, mga nasa higher education or gusto mag-take pa ng masters, mahanap ito? Saan sila kailangan lumapit? Of course, meron tayong information about these programs na nasa website namin. It's www.sei.dost.gov.ph yung website namin. So hanapin nyo lang po, naandun po yung menu ng ating lahat ng scholarship program. And dito kasi ang kagandahan sa graduate scholarship program natin, we partner with top universities. Like for example, yung AST HRDP, we have 11 delivering institutions. So most of the UP campuses ay delivering institution natin. And we have staff and project leader, director na nandun sa university na pwede nyong pagtanungan, pwede rin po kayo mag-file ng application directly sa university. So yun po. Ayan. So, at least itong episode natin na ito, sir and Princess, kumbaga, ito yung magsisid ng awareness. Yeah. So, dahil aware na kayo, kasi nga, posible kapag nag-post, di ba, hindi naabot itong mga ibang Filipino students na gustong makakuha ng scholarship. At least aware na kayo ngayon, and ang kailangan nyo lang gawin is puntahan yung website and again, magbasa. Kasi actually, minsan nagpo-post ako ng mga online content about scholarships. Ang mga estudyante, minsan may mga tinatanong, Sir, halimbawa, junior level science scholarship, pwede po ba pag second year? Pwede po. Junior nga eh. And then yung mga basic eligibility, ayan, siguro in-encourage din natin ang students natin na talagang take the time, take the effort para magbasa, intindihin. Kasi yung mga common questions, nandyan na yan sa mga websites na, halimbawa, yung nabanggit ni Sir. So, siguro yung mga extraordinary questions, yun yung pwedeng isubmit natin sa mga help desk, di ba? I-email para matanong natin kung very rare na mga situations. Pero yung mga lahat generic, na information nasa website. halos lahat, nandun na talaga, binigay di ba? na namin, nakatranslate pa yan. Correct. Into Filipino. So, wala nang sagot way para hindi nyo masagap yung information. Opo. At I think po, ngayon po marami na pong mga community yung mga scholars po na Yes. pwede pong pagtanungan. Correct. Oo. So may mga scholars din po na meron din po silang sarili-sarili nilang initiative na makatulong din for other students na gusto rin po talagang mag-apply. And ayun po, maganda po yun. Kasi I Magaling. know po from other schools sa other regions, meron po silang initiative na pumupunta po sila sa mga high schools, sa mga other areas para, Para po ipaalam. ipakalap. Para yung parang accessibility po ba ng information is nasa harap na nila. So ayun po, maganda po yun na initiative ng mga scholars po natin. Oo, mga scholars para sa mga future scholars. Scholars, opo. At bago tayo magpatuloy, maglaro muna tayo. Welcome sa ating mini segment na Scholar Live, Myth or Fact. Ayan, so ang mechanics natin ay super simple lang. Sasabihin lang natin kung myth ba o fact ang bawat statement. Okay, ang unang statement natin, pang matalino lang ang DOST scholarship. Ayan. Ayan, so Myth or fact, sir? Taga, tayo muna sumagot. Okay. Then si Sir Peter ang magsasabi kung tama ang sagot natin. So para po sa akin, myth po yan. Ako po yung living Akala ko evidence. sasabihin ni Princess, fact po yan kasi matalino ako. Ay, hindi pa. Ay, pero, ay po, kidding aside, feel ko po myth po siya kasi, ayun nga po, nabanggit din po ni Sir Peter kanina na there are other eligibility na kailangan mong tignan. So, you just need to read and understand then. So, aside from the exam itself, as long as you pass the exam, it doesn't really na nire-require nila na dapat super genius ka, dapat you're like top na valedictorian ka talaga. Not that much Correct, naman, pero correct. it's the fact na napasa mo yung exam and you're eligible for the scholarship. Agree din ako, myth. So ano nga ba? Sir Peter. Para magkaiba tayo. Naku po. Sa akin, it's a fact, no? So, given the fact na, halimbawa, we have 100,000 applicants. Actually, No? And ang kinukuha lang natin ay yung top cream of the 10,000. top. Tama rin naman. Kumbaga sa lens na yon dahil nasala, di ba? Opo. And before application pa, meron pa tayong isang screening na dapat nasa upper 5% ka. Upper So, oo nga po. salang-sala. Salang-sala As in, din salang-sala talaga. talaga. Opo. So, ang pumapasok dito ay yung mga matatalino. Talagang matalino din. Matatalino talaga Okay. na estudyante. Humble lang talaga si humble Princess. po ako. Pero kanina, sinabi niya sa akin, fact yung sagot niya. Ayan, second statement. Ito, kailangan laging perfect yung grades. Yan, myth or fact? Ito po talaga, myth po talaga to. Sana myth Akala po ko to. fact din kasi nga lagi naman perfect yung grades. Ay, hindi
Hindi po. Oo. Feel ko po myth po siya. So, I think po it's not about having perfect grades, but more of Correct. the fact na you're very willing to learn Oo. and to sustain your grades kasi, ayun nga, it's not, kasi tumatanggap po tayo ng money ng ating bayan, ng mga tax, ng money from our taxpayers. Kaban ng bayan, So, oo. it's very important for us to give back to our, ayun nga, sa community kinukuhaan natin, natin, diba, oo. sa ating community. So, it's not just about having perfect grades, but more about it being consistent with your effort, with your learning. Oo, tsaka kanina nabanggit na rin ni Sir Peter na, di ba, nagiging considerate si si Opo. DOST about that. So anong madadagdag mo doon, Sir Peter? Yeah, I about agree kay that statement? Princess. It's a myth, It's no? a myth. So again, it's not about perfect scores. It's Opo. about readiness every day. Correct. Pumasok ka sa school na ready ka. Correct. So kahit hindi ka maka-perfect sa mga quizzes, it's okay. For as long as you met yung required na grades Grades, ng opo. DOST, so yung required na general weighted average, you can still consider. Ayan. And ang ating third statement, mahirap panatilihin ang scholarship. Actually po, fact yan. Okay, fact? Okay. So, Sige, anong perspective ng so- ating DOST scholar? So it varies po depending sa university. So for example, nabanggit din po ni Sir kanina na if you're a UP student, there is some consideration kasi I don't know. I am not a UP student. I can't speak for them, but at the same time, there are some times na mahihirapan ka talaga to maintain the scholarship kasi meron kang other problems aside from the academics itself. But also, it's very easy then, especially if you are really on that, like academics-wise. Like, ikaw, yun lang talaga yung fino-focus mo. And then with that, it's very easy for you to maintain that, especially if you have a very good support system, you have good backup with your finances. I think, easy lang sa'yo yun. But also, we need to consider other students na kaya nga din sila nag-apply ng scholarship. It's because it's hard for them to sustain themselves. And also, iti-think pa nila yung family nila. And I think po with that, it's hard for them to maintain the scholarship. Ayun po for me. Ikaw, Sir Peter, anong masasabi mo doon? Siguro sa point of view ni Princess, I agree na it's a fact. No, mahirap talaga pag sabay-sabayin. Tiyagan mo lahat ng responsibilities as a DOST scholar. You still have the responsibility back at home. Meron ka pang responsibility sa organization kung yes saan po. ka kabilang. And resources na available sa iyo. No? So it's definitely a fact. Challenging. Pero sa point of view naman namin bilang administrator ng scholarship program, it's a myth, no? It's a myth, no? Kasi sa amin, 'di ba, sa orientation natin Yes ng po. scholarship policies, we tend to be lenient dun sa ating mga grade requirements sa Opo. mga scholars. So sa kanina minention natin na we require 2.5 or 85% or better grades sa kanila. Yun ay applicable for first and second year. Yes po. But pag nasa third year ka na, fourth year or fifth year, all we want for our scholars is to give us a passing grade. Grade, opo. So kahit tres lahat yan, True. okay pa rin. So ang sa point of view naman namin as administrator, we are concerned about the budget na inalat na namin sa mga scholars. Okay. Nag-invest na tayo dito. Ang Correct, dami correct. na nating nabigay sa kanila. So why Tama we rin naman. terminate their scholarship? Yes No? po. So kaya medyo nagiging lenient tayo dyan. So Pagdating it's sa a meet sa part ng SEI. Galing, galing. Maraming salamat sa sa buong DOST SEI for opo. making these things possible, no? So ngayon naman, tignan natin yung bigger picture kasi kanina napag-usapan natin, 'di ba? From a perspective ng isang scholar and then ng yung mga tao behind the programs. So paano ngayon nakakatulong naman yung DOST scholarships pagdating sa pag-develop ng scientific workforce ng bansa. Kanina, 'di ba, nabanggit ni Sir na merong return service, 'di ba, Opo. para sa and then as much as possible kung ano yung inaral natin, yun din yung tatahakin Correct. natin para magamit natin. So, anong masasabi mo tungkol dito, Sir? Kami sa DOST, Science Education Institute, kami ay nagko-contribute sa pag-develop ng human resource na kinakailangan ng ating mga industries, ng ating gobyerno. Kanina na-mention natin yung sa Virology Institute of the Philippines. So, yung ating mga scholars, since they are exposed to technologies related to virology, so sila yung priority na pwede nating i-employ sa BIP. No? And also, yun nga, sa DOST kasi masyadong
malawak na yung programs na kino-cover namin, degree programs na kino-cover namin. So pumapasok na yan yung artificial intelligence, data analytics. So yun yung mga in-demand ngayon. No? So nasa fourth industrial revolution na tayo. Correct. So we provide the supply for the industry. Ditong mga qualified na human resources, ating mga scholars. So doon kami pumapasok. So, kumbaga nire-ready, tinutulungan ng DOST SEI para magkaroon tayo ng pool of talents Yes, sa demands ng industry. Kasi itong Industry 4.0, very common, popular din to pagdating sa mga nasa workforce. So talagang nandiyan na yung mga advanced manufacturing, ano pa yung mga kailangan sa iba't ibang sectors, kumbaga. Oo. Ayan. Example dyan yung sa agriculture natin. So Agriculture basically we din, are part of agricultural economy. Correct. No? So yun yung backbone natin. So right now kasi ang conception is pag nasa agricultural sector ka medyo hindi maganda yung kita. Correct. So mas kukunti yung mga estudyante na pumupunta sa field na to. Pero ang epekto nito, mas nagdi-decline yung ating mga professionals, agricultural professionals, no? So kulang na tayo ng entomologist, nag-aaral ng mga insekto, ng mga soil scientists, nag-aaral ng mga kalupaan. So kaya tayo ito din ay isa sa mga priority natin. Kaya nga nagpapadala tayo ng mga researchers natin, mga faculty members abroad to gain different perspective, different knowledge na pwedeng i-apply dito sa Pilipinas. Opo. Parang narinig ko po yan kasi I've been attending seminars po ng mga balik scientists po natin correct. recently. And ayun po, natutuwa din po kasi syempre may mga learning expertise po sila na nakuha po nila from abroad and then they're trying to impart it with the Filipino students po. So ngayon po sa years po ng DOST SEI, ano po kaya yung mga pagbabago kaya sa bilang po ng S&T workforce sa bansa natin? And paano po kaya ito nagiging instrumental dito sa ating DOST scholarship? Oh, definitely, since nagsusupport tayo ng scholars every year, 50,000, may gumagraduate tayo around 10,000 every year. So definitely, we are contributing that much sa pool ng ating human resources and S&T. So as indicator, kung familiar kayo dun sa Global Innovation Index, ito ang sukatan ng inobasyon na ginagawa sa bansa. Okay. So out of the 139 countries, last year I think we ranked 50th. So merong improvement from 2022, I think we ranked 56 ba or 59. Mas. And then pataas siya ng pataas yung ranking natin. So from 2022, 2023 it's 54 kung di ako nagkakamali, and now we're 50 sa 2025. So ganon. So isa sa mga pillars ng GII ay yung human capital and research. Okay. So doon tayo pumapasok, ang scholarship program, no? So yung mga napuproduce natin ng mga scholar graduates, sila yung nagko-contribute ng sa research and development and innovation. Ayan, so ang dami na talagang naging scholar ng DOST. Meron bang ilang mga kilalang DOST scholars, sir, na talagang ngayon ay successful na and alam mo yun, nakakapag-contribute din sa kung saan talaga saan sila design, di ba? Para makapag-give back when it comes to the field ng science and technology. Ayun nga, kanina na-mention ko ang pioneering batch, no less than the former DOST Secretary William Padolina. And marami pong officials ng DOST ang scholars din, mga regional directors, undersecretary. We have Undersecretary Rowena Guevara previously sa DOST. Matagal siyang nag-serve as undersecretary ng DOST and now undersecretary na siya ng DOE. We have the Director General ng Philippine Space Agency, Director Gay. So product din siya ng DOST scholarship, including deputy administrator din ng PILSA. And of course, meron din diyang mga scholars natin na nag-enter into politics. We have former Senator Coco. So product din siya ng DOST scholarship. And sa ibang larangan naman, na andyan si Atom Araulio, Sir Atom. kilala ngayon sa journalism. But he's actually a DOST scholar. Physics ang inaral niya. Sa UP. No, meron din tayong scholar na beauty queen,
Karen Ibasco, Miss Earth. Ah, So, scholar din yan ng MS sa ang UST. dami pala. Oo, ang dami. Yung ang dami. binanggit ni Sir kanina na Coco Pimentel. Hindi Coco Martin, ha? Baka mamaya, scholar ba si Coco Martin ng DOST? Pero nandun siya sa probinsyano. Oo. Oo, ang Eh, dami. baka si Princess. Si malay Princess. mo, di Baka ba? maging DOST beauty queen. scholar. Co-host na ngayon sa Saysay. Baka maging Di ba? future beauty queen po to. Oh, ayun. Oo. Hindi, joke lang po. Why not, di ba? Pwede, di ba? So, ang dami na. Ang dami na natin na-produce na personalities sa S&T. Ayun po. So ayun nga po, sa ang daming fields po na nabanggit ni Sir Peter. So sa panahon po ngayon na sobrang bilis po talaga ng technological advancement po, gaano po kaya kahalaga yung papel ng mga kabataan na pumapasok sa STEM? Ay, napaka-importante ito. Lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, napaka-techy na, no? Opo. So, kailanganin natin ng expertise along this area. So, kanina nga na-mention na natin na andyan yung artificial intelligence, data analytics. So, ito na yung mga programa na in-demand na pinapasukan ng ating mga kabataan. Cybersecurity is also another thing, no? So, napaka-importante na makonsider natin yung mga pagbabago sa landscape natin, technological advancement. Ito naman sa amin, sa DOST, sa SEI, we consider these things, no? Kaya regularly ina-update namin yung mga programs na ino-offer or pwedeng pasukan ng ating mga scholars. Sobrang importante niyan. Kasi nga, yung itong mga magiging DOST scholars natin, kung design din, going to science and technology Opo. path, dapat as early as possible, di ba? Na talagang nahuhulma natin sila pagdating sa larangan ng science and technology. Siguro, Sir and Princess, pwede na rin natin gamitin itong opportunity na to para siguro maiparating sa mga magulang, di ba? As early as possible, kung kaya nating, alam mo na, mabigyan ng opportunity yung isang bata na mag-lean din eventually towards this, then siguro better. Kasi nga, doon nagsisimula yan. Pero hindi natin dinidiscount kung ano man yung mga, let's say, yung mga ibang estudyante na ang gusto nila is yung Humanities, non-STEM na yeah. field. Kasi valid yan for sure. Yes. The reason why we're doing this is ito yung reality ng future ng industry na kailangan natin ng maraming STEM graduates, kailangan natin ng workforce para sa field na ito. Kaya talagang may investment pagdating sa scholarship. So that's the reality na we're trying to set here. Yeah. Kaya kung kaya, then sana, di ba? Ayan. Oo. Ikaw, Princess, bilang isang kabataan at isang DOST scholar, paano mo ba gustong matulungan ang bansa balang araw? Ayun po. So bilang proud Ayan na, student. Miss Universe na. Bilang isa pong proud student from PNU, since I'm doing chemistry education po, I think I would lean more to the education side. I want science and education to be accessible to students, especially those who are underprivileged. So may mga students po tayo na ayaw talaga nila ng science, ayaw nila ng math. So with that, I think it's a good way for me to lean into that kasi nandun yung problema. So lalapit tayo sa problema, and with that problem, we will make a solution. We will solve the problem. And ayun po yung gusto kong gawin in the future. And aside from that, since I am a science teacher, I want the education system na, alam niyo po, walang misalignment pagdating sa tinuturo kasi dyan po nagkakaroon ng problem with the students and the teacher itself. So, yung teacher, nagtuturo po siya ng sciences, ng biology, chemistry, physics, without having any background talaga with sciences. So, I think yun po yung nagiging problem with the DepEd itself. So, Galing. Tama yan. ayun po, I want to be part of the workforce na magtuturo talaga ng sciences, Science. meaningful sciences and technology to the students. So, alam din nila, curious din sila and ma-encourage sila to take the sciences and technology po in the near future. Magandang nabanggit mo yan kasi isa din yan sa current problems ng education sector natin. Merong tinatawag na mismatch. Yes Si po. teacher nga, nagtuturo ng ibang subject na hindi niya expertise. So, Oo. nako, ano na yung translate Opo. na knowledge, di ba, sa bata? Realidad talaga yan ngayon, no? Reality siya. Pero sa amin sa Science Education Institute, meron kaming programa to address the mismatch Itong mga ng mismatch, ating mga, sure. di ba, Filipino teacher na pinagpapaturo ng biology. Biology. Okay. Yun, so- Anong sobrang Tagalog ng layo. cell? Oh, selula. Yan. So meron kaming 7 E's na tinatawag. Yes Okay, po. Oo, so ayan ay tinuturuan namin yung mga non-STEM na teachers on how to effectively teach Pa din. science subjects. So, kumbaga may remediation ding intervention para at least, syempre kasi nandyan na yung teacher, di ba?
anong gagawin natin sa sa human capital natin. Kung yun yung need, and then at least merong ganung way pala. And yes po. Galing. And maganda rin po since ang alam ko po is meron naman po talagang integration with other subjects. So there is a horizontal and vertical articulation po pagdating sa mga subjects. So I think po with the program, especially with the DOST and also mga workshop and seminars na kinakonduct ng DepEd po, ayun, nagkakaroon po ng collaboration with the schools, and it helps the teacher parang bridge the gap yung kakulangan pa sa understanding with the sciences, and makatulong din po sa pagtuturo ng sciences since may kakulangan din po talaga sa mga sciences na teachers. Ngayon, Sir Peter, ano ang maibibigay mong mensahe para dun sa mga estudyante nating nangangarap maging DOST scholar din tulad mo, dati yan, si Princess ngayon, pero natatakot o kaya nagdadalawang isip? Anong masasabi mo sa kanila? Sana hindi kayo matakot sa mga kung sa tingin nyo kayo ay kwalipikado na mag-apply ng DOST SEI Undergraduate Scholarship, try nyo lang, So hindi siya nakakatakot. So kanina na-mention na ni Princess yung kanyang testimonies about the scholarship program, kung ano yung mga pinagdaanan niya. So ano lang yan, it only requires preparation for the exam, siguro, review lang. And sa ating mga nanay, tatay, mga magulang, kung sa tingin nyo po yung inyong mga anak ay kwalipikado na mag-apply, push them po. Tulungan nyo na magpasa ng application sa DOST SEI. So itong mga oportunidad na ito ay nilalapit ng ating gobyerno para matulungan po lalong-lalo na yung mga kabataang nangangailangan ng tulong makapag-pursue ng degree program sa amin sa DOST along STEM po. So apply po tayo, and we expect to receive your application sa mga graduating ng school year 2026 to 2027. Kanina na-mention na natin na ang application will open this July, so sana makita namin yung mga pangalan nyo doon sa qualified applicants. Ayan, maraming salamat, sir. Sobrang helpful talaga yan. So ayan, di ba nakikita natin yung efforts behind itong mga tao bilang na of course sa leadership ni Sir Peter sa pag-administrate, i-orchestrate itong mga ganitong programa. Ikaw naman, Princess, bilang isang estudyante ngayon, ano yung masasabi mo sa mga kapwa mo estudyante na gusto ring maging scholar? Kasi kung hindi man sila nakakuha nung pagpasok pa lang nung first year, meron pa ring JLSS, di ba? So, anong mensahe mo sa kanila? So, my message po for my fellow students, mga students from senior high school, and also from yung mga upcoming third-year students, kahit alam nyo, na feel nyo na mahirap, there are a lot of hardship, challenges along with the scholarship itself. Believe in yourself, believe na meron kang potential, and DOST SEI will believe in you as well. And sabi nga ni Dr. Jail S. Cornelio, don't disqualify yourself. So before you disqualify yourself, mag-believe ka muna sa sarili mong potential, and then we will cross the bridge when we get there. Yes. So apply lang kasi wala namang maling mag-apply. If matanggap tayo, then that's really good, and if hindi, it's okay. There's always other chances na makakapag-apply tayo with other DOST scholarship. And ayun lang, see you guys sa exams and applications of DOST. Yan. Maraming salamat, Sir Peter, sa mensahe na ibinigay nyo. And of course, Princess din. And tsaka yung mga na-share nyo today. Actually, itong episode na ito, kumbaga malapit ito sa akin. Out of ilang episodes na ginagawa natin for Saysay. Kasi I also advocate for scholarships, most especially yung mga government scholarships. Kasi ako, nakapag-aral din ako because of a government scholarship. Though it's not DOST scholarship, it's another government scholarship. Kasi alam mo yun, merong budget, di ba? Magamit natin ng tama. And then, sa mga estudyante natin, let's take this opportunity para mag-grab talaga. Kasi kahit na medyo challenging pa rin yung times ngayon para, alam mo, makapagtapos ng pag-aaral, merong paraan, may available. Kailangan lang magtanong, maghanap, and maging patient. Kasi minsan, nagre-reklamo, ang dami namang requirements. But that's part, di ba, of the process. And kasi nga, mabusisi talaga. So, pero pag nakuha mo, worth it naman, di ba? Rewarding. Fulfilling. And beyond dun sa impact on our personal lives, di ba, na nakakatulong financially, nakakatulong din tayo indirectly sa pag-build ng ating nation for the future, di ba? Yes, it's actually the opportunity for you na
return naman Return. sa bansa dahil dun Correct, sa investment na binigay Diba? sa'yo. So it's Correct. hindi lahat ng kabataan, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng Nabibigyan ng pagkakataon chance. Correct. para makatulong sa pamahalaan. No? Correct. So as DOST scholar, we take this as opportunity and not as a burden, Correct. no? Totoo po. Na makapag-contribute. Ayan. So, isa din tong siguro good venue, panawagan, di ba? Para sa mga scholars natin na sana after getting the benefits, Yes. di ba? Alam mo yan, after na makapag-settle na rin tayo sa ating mga sarili, makapag-give back din tayo kasi maraming nangangailangan na estudyante na ma-inspire din. Opo. And balang araw makapag-tapos din ng kanilang pag-aaral. Okay. So, ngayong episode, mas naintindihan natin na ang DOST scholarship ay higit pa sa allowance, tuition support, o kaya naman ay financial assistance. Opo. So ito yung pagkakataon natin, pag-asa at tulay tungo sa mas magandang kinabukasan. At sa likod ng bawat DOST scholar ay isang kwento ng pagpupursige, sakripisyo at pangarap. At sa likod ng bawat pangarap na iyon ay ang posibilidad na makagawa ng pagbabago. So hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong bayan. Dahil kapag binigyan natin ng oportunidad ang kabataan, Binibigyan din natin ng pagkakataon ang agham, teknolohiya at inobasyon na umunlad. at marahil ang susunod na scientists, engineers, innovators, or leaders na magbabago sa Pilipinas. Ay isang estudyanteng nangarap lang din katulad ko. Ako po si JP. At ako naman po si Princess from Philippine Normal University, At samahan nyo kami sa susunod na episode ng Saysay kung saan ang lahat ng bagay ay may saysay. Scroll tapos may tanong ka ba? Paano naging ganto? Saan nagsimula? Sa likod ng trends may kwento ang agham. Anong sagot? Tara na't alamin natin yan. Hindi kailangan na maging komplikado. Nandiyan ang siyensya na tutulong sa'yo. From ideas to actions, from questions to solutions. Saysay! Sabihin mo, science na swak sa'yo. Kinig, manood, matuto. Kasama mo kami sa bawat kwento. Saysay! Let's create, inspire, and hear what knowing daily science is for you and me. May apps, may tech, may bagong tuklas, may solusyon sa problema ng bukas. Making greater things with new discoveries and limitless possibilities. Hindi kailangan